Good morning, good morning. Welcome to Zian and Hadley vlog. Ayan. As I mentioned yesterday, I can share with you how I joined YouTube. Ayan. So, napa-join po ako sa YouTube because nagkaroon ako ng time when I got positive with COVID. Ayan. So, nagawa ko po ito at nakita ko rin yung pagsisikap ng aking kapatid na si Ate Divina Salvador na na-monetize na rin siya, naunang na-monetize sa akin. Ayan, so unang-una November 6 nagpa-swab test kami dahil yung aming kasama sa bahay ay health worker at nag-positive siya sa work, and then so I think November 3 niya nakuha yung result, and November 2 nagkaroon din ng positive sa klase ng aking 5 years old na si Zian. Ayan, so ang nangyari, nag-decide kami lahat na mag-swab. So November 6 nagpa-schedule ako ng November 5. So ini-schedule ko lahat kami na mag-swab except yung baby ko, yung more than 1 year old, kasi may special na pag-swaban ang mga bata. So nagpunta kami ng November 6, that was Friday, and then after 24 hours we get the result and we are all negative, and we really thank God for that. Ayan, so and then after few days nagkaroon ako ng symptoms na nagkaroon ako ng ubo, tapos nagchichil ako. That time nag-work from home ako kasi quarantine nga po ng 14 days. Pag nagpa-swab test ka, you need to quarantine yourself for 14 days. So nung nag-quarantine kami for 14 days, ayan, nagkaroon ako ng symptoms by November 12. And so yun ang symptoms sa akin. Nagkaroon ako ng ubo. Ay shit. May ano dito. Sorry guys. May ano dito. Parang may nagbanggaan dito, oh. Ayan. Kasi may mga wala. Ayun, nawarak yung sasakyan. Sorry guys, na-interrupt yung aking Ayan, may mga pulis at mga dyan, mga fire trucks. Ayan, nawarak yung unahan ng sasakyan. Ayan, so nasan na ako? Ayun, so November 12 nagkaroon ako ng naramdaman ko na yon. Nag-work ako pero yung pakiramdam ko para akong parang yung mararamdaman mo yung yung parang trinatrangkaso na hindi mo maintindihan. So tumawag ako sa aking doctor, sa family doctor namin, and then he said you have to go another swab test so you know where are you, sabi niya. So ayan, nagpa-sked na naman ako. That was November 20. Napa-sked ko ng November 20. Sabi ko ayun. So, nagpunta ako. Sinama ko yung panganay ko kasi meron din siyang symptoms. So, to cut the story short, 24 hours, nakuha na naman ulit namin yung result. And we are
We are both positive. Ayan. So, ang hirap tanggapin. Kasi, iniisip ko, dalawa yung anak kong maliliit. So, nahirapan ako. So, ayan, nung nalaman kong positive ako at ng panganay ko, yung kaibigan ko, dinala niya na sa kanya yung mga bata. And then, so that was November 20, 21 na nalaman namin na positive kami. And then, November 22, ayan, habi ng, tinawagan ako ng public health. So, sinabi ng public health, tinanong, interviewin ka kung kailan ka nagkaroon ng symptoms, ganun. So, nung pag sinabi mo at saka kung saan ako pumunta, lahat tinatanong kasi tinitrace nila kung saan ka pumunta. Eh ako naman, kasi nga quarantine kami, hindi ako lumabas kahit na kahit mag-grocery, hindi kami lumabas. So, ayan. Sabi niya, it's good that you didn't go. Yeah, because we had our first swab November 6. That's why we are in quarantine. That's why we didn't go out. Sabi ko dun sa public health na kumausap sa akin. And then sabi niya, oh, so your symptoms starts November 12. So your contagious days are already done. You're not contagious. The virus on yung virus na nasa yo, hindi na siya nakakahawa daw. That was according to the public health. And then so kasi sabi niya November 10 you are already contagious until November 19. So before pa ako nagpa-test, tapos na yung contagious days ko. So, November 21, sabi niya sa akin, ano ka na? Sabi niya, November 21, you are already done with your isolation. 10 days isolation, sabi niya. So, you can be with your kids, sabi niya. So, pero yung kaibigan ko sabi niya, ikip ko pa sila ng 3 araw. So, kinip niya ng 3 araw. And then, that is Sunday nung tinawagan ako ng public health. So, after that, nung natawagan ako ng public health, and then sinabi niya na kung anong gagawin, ganyan. Ayun, so bumalik na yung aking mga anak. Pero nung time na yung contagious days ko, I thought, lagi akong nananalangin. Yung pastor na kaibigan ko sa Japan, 7 AM in the morning, ayan, tinawagan niya ako, pray over niya ako, and nagpapasalamat ako sa lahat ng nagpray sa amin ng anak ko, dahil napakabuti niya. Hindi niya kami pinabayaan. Ayan, naiyak tuloy ako, guys. Ayan. So, mahirap talaga, mahirap magkaroon. Kasi, yung iniisip mo pa lang na, ay naku, meron akong virus. Siyempre, nakakahawa, diba? But I really thank God. Kasi, yung 2 anak ko na maliit at yung asawa ko, hindi naman sila nahawaan. Nag-test sila ulit ng November 26 kasi ayoko ulit na, kasi ang incubation ng virus is nasa 3 to 5 days, yun ang sabi ng Toronto Public Health. So I really thank God kasi malalakas ang immune system nila. Ayan, sorry guys kasi yeah, I thank God kasi nagpagtagumpayan namin yon ng aking panganay. Ayan. And I start working in the office yesterday. Pero nung hindi pa ako nag-work from home lang ako. So 2 months na hindi ako nakalabas. I mean, pumunta sa office, pero thank God, eto, bumalik na ako. Ayan. Yeah, ang hirap.
Alam nyo, ang ginagawa ng asawa ko nung time na yung kasagsagan ng ano, yung parang yung feeling ko, yung talagang ang pakiramdam ko dati, parang ano lang siya, parang ano ba tawag doon? Parang trangkaso lang, ganun. Pero yung grabing trangkaso, yung parang nanghihina ako, tapos lagi akong naka-winter jacket ako sa loob ng bahay. Ayan. So, ang hirap. Pero, ito nga at napagtagumpayan ko naman. And, first of all, I really thank the Lord. Dahil, napakabuti niya. Ang dami niyang ipinadalang mga kapatiran na nag-pray sa akin, yung lalong-lalo na sa aking best friend na pastor na nasa Japan. Ayan, special shout out sa iyo, Pastor Marlene. Ayan, 7 AM in the morning, Tito nag ano siya, pray over niya ako. Ayan, so pag naaalala ko yung naririnig kong umiiyak yung anak kong maliit kasi mama siya ng mama, alam niyo, dinudurog yung puso ko. Ay, sabi ko, Lord, pagalingin mo na kami. Ganun yung prayer ko lagi sa Lord. Ayan, hindi naman natutulog ang Diyos, but yan, dininig niya lahat ng aming panalangin. Ang ginawa lang, ang ano ko lang nung kaanuhan pa ng ano ng virus sa amin, na twice a day na nag-i-steam kami with salt. Ayan, and then dumating yung ano ko, yung turmeric tea. Ayan, nakatulong din yan sa amin. So ang sarap sa pakiramdam na kapag wala ka ng sakit, yung I mean na talagang na-overcome mo na, naka-recover ka na. Napakasalamat, napakasayang magpuri sa Panginoon dahil siya ay tunay at tapat sa ating mga buhay. Kahit nga hindi tayo tapat sa Kanya, kung nanalangin tayo at magpakumbaba sa ating mga kasalanan, He is there. Nandyan lang siya na nagpapatawad sa atin. Ayan. I'm on my way to my work. Actually, but I don't have any time at home kasi pag may baby ka, tapos ang dami mong ginagawa, kasi pagdating mo magluluto, gano'n. So, I get a chance to do this video while on my way to work. Ayan, nagda-drive ako papunta sa work, malapit na nga ako. Ayan, so yun, ang gawin lang po natin, kasi hindi naman lahat tayo nung una natatakot din ako na mahawaan ng mga ganito ng virus, gano'n, kasi nung una talagang diba, may namamatay, gano'n, kasi yung iniisip ko dati nung nag-positive ako, sabi ko, Lord, kasi may symptoms nga, tapos grabe yung ubo. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Sabi ko sa Kanya, time team ako nananalangin sa Diyos. Pero yan, tunay nga at tapat ang Panginoon. Ayan. Yun lang po yung ginawa namin. Sa naman, uminom ako nag-take ako ng sa ubo. Ayan, at nakatulong din naman kahit dun sa anak kong panganay, nakatulong din yung gamot na tinake namin. So, pero ang unang-una nating ang ating great healer ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, mag-ingat po tayo. Ayan, kasi kahit may vaccine na, marami pa ring mga cases. So, ito lang ang masasabi ko sa inyo, kung ano yung mga protocols na ibinababa ng ng public health, we have to follow, kasi yon, for our own good din yon. So kaya ayan yung ka-work ko yan. Kaya sabi ko, mahirap, pero ito napagtagumpayan namin through
Christ who strengthens us. Ayan. Maraming salamat. Ayun lang, pagka tayo ay nagkakasakit, mag-ano lang tayo guys, mamanalangin, kumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong makalimot sa Kanya kasi siya yung ating tunay na manggagamot. Ayan. Dito ako nagpark. Pwede palang magpark doon sa ano, sa unahan, pero it's okay. Yan. So maraming salamat. Thank you for watching this video. Ang gawin lang po natin kapag ka po tayo may sakit, ayan, manalangin, tapos lagyan din natin ng action guys. Ayan. So ayun, ito na, work na ulit. Napaiyak tuloy ako, no, ayan. So pero ayun, ang masasabi ko lang guys, ayun, hindi ko na alam kung anong sabihin, na blank na. Ayan, so let us continue to commune to God. Let us pray always, kasi yun lang yung antawing communication natin sa Panginoon. Let us call unto Him. Ayun, tapos magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share. Ayan, thank you guys. Bye. God bless us all.